nila. So, it's gonna be Nagpalit. 5 versus 1. Depende lang sa kung ano yung gagamitin nila. You're right, they actually swapped. Nagpalit kasi kanina si Pishoy may gamit ng chip. Tapos si Shenya may gamit ng Cho. Dahil din sa pagkatalo kanina ng GK Esports on using Cho, hindi na 100% yung win rate natin Oo with the Cho. nga. So ibig sabihin yan, nagmamatter pa din yung magiging outcome or even the win rates of the heroes depending on the execution of the team. Again, there is an elimination pressure para dito sa GK because they are on the verge of being eliminated. Kung sakali na hindi nila maipanalo ang seryeng ito. We're not just talking about a game. We're talking about a series here. And it's gonna be up to Zeno to hopefully change the tides kasi siya rin yung gumamit ng Nolan kanina nung game number 1. So parang medyo aura effect talaga to para sa kanila kasi if you're DFYG, this is somewhat of a mirror tactic and you'd want to at least get in the mental of GK Esports pag nakuha mo tong panalo to. Ano pala yung hero ni Iwan? Gamit yan kanina ni Smile. Diba? Tapos naka-Valentina. Yun yung difference. Parang except kay Luong. Parang lahat ng heroes nila ginamit. Kaso yun, papalag na naman sila. Si Pisho na naman medyo delikado dito. But that's gonna be a stun kontra kay Iwan. That was not the right target. He was looking for Pisho during that time. Pero good thing, nandyan ang iba sa mga members to be able to stop him from happening. Siguro for D4G, nagdikit-dikit na lang din talaga sila. Kasi parang in-expect nila na yung pwede mangyari dito sa other team or pag inahabol na ng Hylos, pag napatay kasi si Pichu, medyo masisira yung rotation nila. Correct. Right? So, gusto natin na more on the aggressive side pa rin tayo. Kailangan mauna tayo every step of the way because if not, pwedeng balik na rin ng side ng GK Esports. That's gonna be a problem. Kasi wala na flicker eh. Wala na ring flicker. And ubus na rin yung mga skills niya para makatakas. So, I feel like that's like a good sense of awareness na nakuha naman nitong side ng GK Esports. Kasi dahil doon, okay, hindi nila kailangan na mag-alala pagdating doon sa further engage na gagawin ng DFYG. Kasi si Pisho parang, alam mo yun, minsan pag may nakikita siyang hero, tapos tatlo sila, go, pag-chip siya, lalo na kanina nung game number 1. Pero ngayon, since wala yung flicker ng Cho, baka medyo mag-hesitate siya ng konti. Mahihirapan din sila na sabihin na natin mauna, probably. Grabe, gano'n kaya katagal niyang pinatubo yung buhok niya? Nakikurious lang ako kasi ako parang never kong nakuha yan. Pero sige, balik natin sa laro. Sorry, na-curious lang ako. Tatanong natin next time. Thank you, Chance. Iyon. So, ito na una yata mag-level 4 si Zeno. Managawan ng Crab. Pero si Zed ay, hindi, mauna si Zed. Mauna si Zed na maka-level 4. Tama, correct. Kasi si Zeno, andun pa lang, on the way pa lang. Pero at least na-build niya na yan bago magsimula ang ating pinakaunang turtle. That will be revealing itself in just 20 seconds. Shen got to half of his health right before the major objective arrives. Okay, so ano ngayon si Pishu? More vision na ulit. And ito yung mga kinagandaan if you have an Aurora sa lineup mo. Grabe po kasi ang bilis nung ano niya. Ang bilis ng cooldown for skills. At every time na tama, medyo mahihirapan ka pa. Si Smile, by the way, ay nagpapanggap muna dun sa may bandang itaas. So, different rotations. Si Samo yung nagpa-4 sa gitna. Sa top si Smile. Okay, ginamit yung Glorious Pathway. Same goes with the Revitalize. Naku, nagamit yung Glorious Pathway, tas reset lang ng DFYG. Pero wala rin silang dalawang ultimates ha. Yung ultimate ni Pishu, tsaka yung ultimate ni Iwan. So, they might, I'm talking about DFYG here, baka medyo i-delay nila ng konti. Kasi iniisip ko, parang masyadong maaga naman yata na ginamit ni Samo yun. Pero that was preventive measure para hindi madaling makuha ng DFYG yung turtle. Kasi DFYG, si Zed nakapwesto na agad ha. Pero naman, si KLVJ daw ay na-zone out ni Samo. Nakita. Pero medyo malayo pa yung pupuntahan na dito ni Zeno for the turtle kaya mas-secure ng DFYG. So yung movement niya, papunta na sana siya ng mid. Tapos nakita niya tapos na,
medyo delayed na rin siya sa orange buff nito. Tsaka Kasi binitawan niya eh. oh, I love the idea here coming in from Luwong na nagkaroon sila ng communication na mensipatin mo nga kung nandun pa ba sa orange. Kasi Oo. yun yung idea that they wanted to have. They were thinking kung nasa orange ba o nasa purple, pero ito, sigurado, nandun na naman sa my jungle. Itong si Seno, and he's gonna be the one going down, pero may latag na naman ng Ichi Boy. Zed will try to escape and he will be able to, even in the midst nung mga glorious pathway na binitawan dito ng GK. That's gonna be first blood going into DFYG. Sobrang ganda ng call nga dito to emphasize sa sinabi ni Hans kasi nakafocus talaga sila on having information to where Seno is kasi hindi naman nag-contest sa Turtle. So nasaan at saan pwedeng puntahan si Seno, and because of that information, siya din ang una napatay dito ng DFYG. Tumama na naman. Iba talaga si Kuya Long. Iba ang kanyang... May arit eh. Iba yung mga arit niya. Kuha niya din eh. May something. Hindi ko alam kung paano. Gets niya eh, Parang no? may magnet, alam mo yun? Ayun, si Carby. Gumamit na naman ng Purify. Makakataka siya doon. Pero teka lang si Shen. Nandito na papaligiran na naman ng mga kalaban. He's still gonna be able to use that flicker to be able to get away. Yung mga arit dito ng DFYG gumagana. Pero si KLVJ pulado ng konti. Just distracting itong si Seno. Ito, kuha ko si Seno dito. Pwede na kayong gumawa ng kung ano man gustong gawin sa ibang parte ng mapa. At saka dito, mapwede silang kumuha ng mga trades. Kaso, ito yung sinasabi, probably for GK Esports, before we started the game, parang pinaka-storyline din sa kanila also is, kailangan nila maging proactive Correct. instead of being reactive. Kasi nagre-react lang sila, yun yung sinasabi nating no trades against DFYG. Kaya yung DFYG punta sa pwesto, ayan si Pichu. Nandyan lang. Kasi alam nila na si Shen tsaka si Seno dun manggagaling. Even kay Smile, meron silang information. Pero pwede sana mag-clear muna sila ng bottom lane. Tsaka sila pumunta. But anyway, Glorious Pathway ginamit na. Nandun nakapaligid sa may river bush pero medyo pulwado dito. Wala iba ko din si Shen. Hindi niya na magagamit yung kanyang ultimate. Actually, nagamit niya na pala. Pero wala pa rin siya. Sa pagkakataon na yun, na-reset na naman yung turtle. 4 members of GK Esports are already here pero medyo delayed lang ng konti yung turtle. Pinapatagal lang ng DFYG. Ngayon 5 na sila. Kalahati na yung HP ng turtle. They're trying to find a way to get something here. Pero Samo, again, another reset. Pinapagchacha lang nila yung pagong habang hinihintay nila na makakuha na naman ang objective. Si Shen din nandito na para sa ating game, and even said ay aalis. Sabi niyo, bitawan ang ngalan natin. At that is gonna be a nice turtle take para dito sa GK Esports. So, 2K. Kaso 2K gold lead pa rin sa DFYG kasi silong yun naman yung sinabi natin na focus lang sa lane. Okay, pag hindi kailangan, sige, hindi din ako sasama. Parang nakuha niya yung isang wave na hindi nakuha doon ni Carvey kasi kasama siya doon sa team fight. So, at some point in time, di ba, meron pa rin sila nakukuha ang trade. They're choosing the battles where they can win. And as of the moment, Carvey, medyo struggling siya dito even though you would expect na yung Bruno ay dapat magdo-dominate in the early portions of the game just because of the damage output that he has. Pero, teka lang, Pichu. Hot issue na naman tato mga kaibigan, pero mali yung sipa. Andun na naman yung spear, pero all goods lang yan. It is gonna be Seno safely securing his objective. Okay, so 2-0 ang score natin, 6 minutes. So pwede yatang habo. Ito yata yung sinasabi natin na could be reactive ang side ng GK Esports kasi hindi na tumama yung sipa, di ba? Para nakatakas na, pero nagpaipit. Or pwede silang ma-zone kasi dun sa may bottom lane. Correct. So good thing, hindi na rin tinry na i-dive dito ng DFYG sa may bottom lane. But also have to take note, the good thing naman for GK Esports, nagkakaroon ng space si Samo. Pwede na yata silang mag-swap ng position para si Carvey sa top muna. Ito na, parang na-realize na ni Carvey that they're gonna be losing that lane either way kasi kinap na rin nitong si Zed yung objective. So sige, balik na lang tayo. Let's try to find something somewhere else as Samo is so close to breaking that top lane outer turret. Pero mukhang hindi yata mangyayari yun ng madalian kasi nandito si Long at si KLVJ. Yung sinasabi mo na trade sana ay ginawa, ay yung swap ay ginawa naman ng DFYG. Tas ngayon, pupuruhan nila itong si Seno sa purple objective. Oo nga, no, nasa top na nga si Long. Kasi Pichu naka-ready na naman. To which, by the way, meron siyang flicker tsaka ultimate. So, anyone ay pwede niya sipain. Kasi naka-purify lang naman is si Carvey para dito sa ating laban. So, as long as nandyan si Pichu, mahihirapan na pumwesto si Seno.
Pwede niya nang diretsahin niya sa may top actually. Oo, kaso medyo malayo siya. I think he was hesitating on whether or not dapat ba kailangan ako sa turtle. Dapat ba kunin ko na yun? Magkukontes yata sila. Kaso ayun, hindi na sila Oo. nakaabot pa. So, because of that certain amount of hesitation, instead of just going for it, nakakuha na naman ng turtle at hindi nila na-push yung Torres sa may bandang itaas. Kita mo ba yung yung poke ni Pisho tsaka ni Yiwan na laban kay Sam para nangalahati yung buhay? High loss na yun. So anyway, si Shen ngayon ay meron ng dominance ice. So kalmado muna ang dance floor. 8 minutes, tas 2 kills pa lang para dito sa DFYG and even for GK Esports para naging maingat lang din talaga sila. Kaso, yung mga ganitong scenarios, gaano mo katagal kayong Oo. sustain? Like, ito yung mga moments na kailangan mong paniwalaan yung mga katagang if he could, he would eh. Kailangan may gawin ka na ngayon. Oo, kasi Diba? kung hindi mo gagawin na sisimulan ngayon, baka iba pang gumawa. Iba pa ang gumawa at talagang mahirapan ka talaga. So, as of this moment, you're gonna have to do something quickly. Pero siguraduhin mo rin na malinis kang magtrabaho. Just make sure that most of those executions are gonna be spot on. Kasi kung hindi ka makapick off, kaya niya, nandun na naman yung ultimate na galing kay Yiwan at mukhang mapupuruan ay walang iba kundi si Shen trying to escape using that flicker. Pero nawala pala si Smile at saka si Seno. So nakatakas yung roam, pero yung dalawang damage dealers nila ang nawala sa pagkakataon. Uy, buti na lang. Nalito lang ako ng konti, pero ayos lang, it's all good. Nakakuha pa rin ng dalawa ang DFYG. Sobrang bilis kasi ng ginawa ng DFYG and Yiwan. Ito na yung sinasabi natin that for Yiwan talagang gamay na gamay niya yung mga signature heroes niya. Aurora, Yan. Eve, Yan. Vexana, inabangan, naramdaman na doon dadaan yung mga players ng GK Esports. Kaya nung nagpagkakita niya, okay, sige, lalatag ko na yung ultimate ko, tsaka na kayo humabol. Kasi nga naman, yung Y-Walk na gamit na rin. Hindi na siya nakapag-plant ng puno. Magti-tree planting sana. Tree planting project sana, kaso hindi nakaabot sa call time. Hindi nakaabot sa call time. Kaya naman, Frinis na yung program. pinrelease na yung program, sabi wala yung natin, spokesperson. Oh my G, si Shen. Plant a tree today. Itatanim na niya yung yung Ready na portal siya eh. Ready na siya kaso napigilan. So yan yung nakakatakot ngayon. Kung ikaw ay isang chip, yung hindi mo na rin mailatag Correct. mismo yung Y-Walk. And ito din nakakatakot kung jungle ka at gold laner. Kasi merong 2.8k difference na gold. Sobrang lawak yan. Isang full item. If I'm not mistaken. Tapos Isipin. dalawang pang-beat na item. Ito na naman tayo. Nagaganap na naman yata ang posibleng katapusan para sa laban na to. DFYG trying to make things as quick as possible. Kukunin nila ang top lane inhibitor turret. That's gonna go down. Problema pa nila susunod is gonna be that Lord na ngayon ay humahampas na paunti-unti pero liligtas pa rin naman nila yan as we speak. Now most of the members are trying to escape. EG Boy lalatag doon sa minions para at least makatulong doon sa wave clear. But again, that is gonna be countered and taken care of by DFYG. Now they go bottom. Can they try to find something to get the last inhibitor? But then they will stay safely. Pero 2 inhibitors, they got more than what they wanted. Gusto ko lang sabihin, the emphasis on the gold lead ng DFYG, almost 10k, and it was just the first Lord. Pero nakasira na agad sila ng dalawang inhibitor turret. Ando na naman, nag-tree planting, pero sa ano nila, gaya na babalikiran na naman sila! It's gonna be Shen and company going down, napahamak pa! Seno and company, Samo and Carvey, what are they gonna possibly do? 3 laban sa 5, DFYG looking for another best of 3 victory in Chinese MLBB history, and they are gonna do it right here, right now, by sweeping this space and sweeping GK Esports. DFYG with a sweep. Laban dito sa GK Esports at kitang-kita natin ang saya sa muka ni Kiel VJ and the rest of his teammates.